Grabing bagyo guys, oh. So yan guys, kami loud shoutout. Nandito tayo sa Manila Bay. So makulimlim, masama ang panahon at may nakita akong namumuong ulap. Grabe guys, ang tindi. Parang ngayon lang yata ako nakakita ng ganitong kalakas or kaitim na ulap. Nakikita nyo yan na parang akala mo ay ipo-ipo sa gitna ng karagatan, you know. Kitang-kita guys, grabe ang lakas, ang ano na yan, ang daming ulan na yan, no? Kitang-kita sa ulap. Grabe. Oh. Ito yung sitwasyon dito guys sa Manila Bay, sa ating sa Maynila, no? Sa Dolomite naman, so far so good, nakikita ko yung ating mga beneficiary ng tupad, no, naglilinis, no? Siguro nang hingi ng reinforce itong mga tagalinis dito sa Dolomite dahil nga masama ang panahon, napakarami, no, or hindi nila kaya ang mga basura, no? Dito kasi guys na sasampa yung mga water lily, mga basura, mga plastic dito sa Manila Bay, no, yung galing sa estero at lalong-lalo na ang water lily na galing sa Pasig River Esplanade or Pasig River, no? Palagi natin diyan na nakikita guys, na talagang grabe, no? Grabe, sabi nga natin na breeding ground ng water lily itong Pasig River natin, At ang mga basura naman guys ay galing yan sa iba't ibang bahagi, no? Mga estero na connected dito. So ngayon nakikita din natin ang reclamation na talagang puspusan na, no? Nakikita natin ang mga heavy equipment nila talagang puspusan ang paggawa. So nakikita din natin ang kanilang mga barko na pang buhos. Grabe guys, ang lalaki ng barko na yan. So hindi lang natin yan lang ang abot ng ating cellphone, no? Dito lang kasi tayo nakatayo sa platform, no? Pero kita naman, kitang-kita ang puti na yan na barko guys, matagal na yan dyan. O wala pa ang Dolomite, nandyan na yan. So veterano yan dyan. Yung maliit naman, yan po ay ang ating mga Coast Guard na nagbabantay sa likod na bahagi ng US Embassy. Alam niyo naman ang simula lang nung sumiklab ang gira, no, sa pagitan ng Iran and US, nagbabantay na yan dyan dahil nga naka-high alert ngayon ang US Embassy. Hindi lang sa mga ralyesta, kundi sa mga terorista din. So, ang atin na mga tupad, no, yan, I think finishing na rin sila. Nakikita ko, nakasako na sila, nasako na nila yung ibang mga basura at damputin na lang nila yan at ilagay sa gilid. At yung mga lalaki naman, mga kalalakihan or tagahakot ng basura, siya naman yung kukuha niyan, So grabe ang sama ng panahon guys, So check natin itong report ng Pag-asa, pakinggan natin kung ano ang masasabi ng Pag-asa. Narito na ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga yung minomonitor nating Bagyong Luis noong mga nakaraang araw. Kagabi ay humina na nga lamang at isa na lamang low pressure area. So etong dating si Bagyong Luis na LBA na lamang ay huling namataan sa vicinity ng Bagao sa May Cagayan. At maliban nga dito kay Luis, meron pa tayong isang minomonitor na low pressure area na nasa coastal waters ng La Union. So etong dalawang low pressure area na ito ay mababa or napakababa ng tsansa na muling maging bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, itong dalawang low pressure area na ito ang magpapaulan sa northern Luzon and central Luzon area. Samantalang yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa areas ng Metro Manila and then ilang parts ng southern Luzon at westernmost portions nga ng So yan guys, wala namang bagyo, just low pressure area lang. Pero ang higop kasi ng habagat, yun yung magpapaulan. At kahit na low pressure lang yan guys, hindi natin i-take for granted yan dahil delikado pa rin yan sa baha. Lalong-lalo na sa mga
gilid ng bundok na kung saan delikado sa landslide at sa mga gilid ng ilog, no, na kung saan ay pwedeng bahain. Yan. So tapos na rin, nakita natin at saka masama na rin kasing panahon, guys. So hinatak na nila ang mga sako na may laman ng basura at ikarga na nila yan. Yan o, ikarga nila yan sa kanilang dump truck at itapon na yan sa mga designated na landfill. Ano. So, masama na rin kasi yung panahon and siyempre, no, hindi rin sila makapagtrabaho pag maulan. Ito naman ang update, guys, dito sa Ross Boulevard. Sa tapat lang ito ng Dolomite. Ang wala masyadong traffic, papunta ng Baclaran, yung sa harapan natin, at sa kabila naman, yun naman yung sa papunta ng Divisoria or north, no, northbound. So yan naman ang papunta ng Baclaran, guys. So yan. So wala masyadong traffic, although sa papunta ng north ay medyo mabagal, no. Pansamantalang tumigil lang yan dahil may stoplight. So ito naman ang sitwasyon na dito tayo, guys, yung nakikita nyo ay mga aplikante yan sa nagkukuha ng visa, no? Dito kasi ang platform na yan ay malapit ito sa US Embassy. Yan. So yan yan ang dahilan kung bakit masama ang panahon. Pero guys, tingnan nyo ang ulap na yan. Na talagang ang itim, matindi ang ulan yan, ang bubuhos yan, sigurado maya-maya lang. Ito nga, naramdaman ko na dito sa ating tinatayuan na parang pumapatak na, no, ang ambon. At tayo ay nagmamadali lang para kumuha lang ng footage para ma-update tayo, no, sa ating sitwasyon, no, dito sa Manila Bay. Yan, salamat po. So ito pala, guys, ay maliban sa low pressure area, meron tayong inabangan, no, na ayon sa Pag-asa na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po. Ang Visayas area. Samantalang, maliban dito sa dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito si Bagyong Dolphin. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan sa layong 2,330 kilometers east-northeast ng Northern Luzon or extreme Northern Luzon. Etong si Ayan, may bagyo pala, guys, na paparating or papasok ng Philippine Area of Responsibility, Bagyong Dolphin. Ang kanyang international name, pero pagpasok yan ng Pilipinas, yan po ay papapalitan na sigurado ng pangalan. Yan po ang update, guys, dito sa Manila Bay. Salamat po, mag-ingat po tayo.